Hello po guys. Tuturuan ko po kayo kung paano kumuha ng legal capacity to contract marriage sa Canadian Embassy. Kakakasal po lang po namin noong August 22, 2024. Yung asawa ko po is isang Canadian. Hindi po kami nakakuha ng slot sa Manila, sa Canadian Embassy, kaya po sa Cebu kami. Mas madali po sa Cebu. Ang maipapayo ko po sa inyo, mag-book kayo ng appointment sa Cebu. Mas madali po anytime doon. Basta may appointment kayo at sundin nyo lahat ng mga kailangan dalhin. Madali lang po. 15 minutes lang po kami sa loob ng Canadian Embassy. Tapos binigay na po sa amin yung papel na kailangan namin. Basta dalhin nyo lang po ito na statutory declaration. Ganito po siya. Ida-download po siya sa link mismo ng Canadian Embassy. Tapos itong request for notary. Ganito po siya. Dalawa po siyang page. Request for notary. Tapos itong credit card. Kailangan po sa credit card po magbabayad doon ng 50 Canadian dollar doon po sa sa embassy. Yun po ang babayaran doon. Tapos po una po nag-book kami ng appointment sa email. Nag-email po ako sa Canadian Embassy at saka po binigyan po kami ng ng appointment. Tapos pagpunta po namin doon, dala na namin lahat ng requirements. Ang dali lang po. Basta sundin lang po yung mga kailangan dalhin. Tapos ito pong statutory declaration po. Ito po, kailangan nyo pong ipa-notary dito po sa Pilipinas, sa kahit na saan pong public notary, ipanotary nyo po. Tapos yung dadalhin nyo po is sa passport ni Canadian ng magiging asawa nyo po, passport niya. Ipa-certify true copy nyo po siya. Kahit sa doon po kung saan po kayo nag-notary, doon nyo na rin po ipa-certify true copy yung passport niya. Tapos yung ID, tapos yung ang mga kailangan pong dalhin sa embassy. Tapos yung passport, ID, birth certificate, tapos divorce certificate kung divorce po yung fiancé nyo. Gaya po ng fiancé ko, divorce po siya. Kaya nagdala po kami ng divorce certificate at saka sa Quebec, Canada po siya. Ang language po doon is France. Pag ibang language po ang asawa nyo, kailangan nyo pong ipatranslate sa English. Kasi po hindi tumatanggap ang Canadian Embassy ng ibang language. English lang po ang tinatanggap nila. Kaya po nagpa-translate din kami. Pinatranslate namin yung birth certificate niya sa English at saka yung divorce certificate niya. Yun lang po ang mga dadalhin. Tapos ibibigay na sa inyo agad ng embassy yung kailangan nyo, yung papel na ibibigay sa inyo doon na ibibigay nyo sa civil register. Ang dali lang po. 15 minutes lang po kami sa Canadian Embassy. Basta sundin nyo lang po yung proseso. Maraming salamat po. Sana makatulong po sa inyo. Kung may tanong po kayo, pwede nyo po akong i-chat.